sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Oras Luzon, Visayas, Mindanao, 8 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga.
Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. You should know, sunshine, you brighten my day. The world gets so dark, love, when you go away. They say absence makes the heart grow fonder, but I can't help but wonder if the darkness came tomorrow. Could I keep you in my Ay! Nagulat ho ba kayo? Bakit ako pa rin ang nandine? just for the chance Good morning ho to stand in your light, sa mga taga-Oriental Mindoro. sunshine. Ipiwi na, taga saan na nga sa Oriental si Miss Les? When my friends can't be near till I can Dahil si Binibining Les Narciso I hope what this eh may mahalagang okasyon ho na pinuntahan ho dyan sa may Oriental Mindoro. Napakahalaga dahil kaarawan ho ng kanyang butihing nanay ngayon. Si Mrs. Narciso. Kaya ho, yan yung mga okasyon na dapat talaga ay binibigyan ng panahon ng mabubuting mga anak. So happy birthday kay sa mother ni Miss Les Narciso. Kaya pansamantala gawin ho nating good morning ang inyong sunshine. Pagtiyagaan ho ninyo ko hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. meron bang sunshine dun sa mga lugar na binabayo ngayon ng hagupit ng bagyong si Ada? Si Ada ho ang unang bagyong pumasok ho sa ating bansa. May landslide na nga ho. May landslide na nga. Yan ho sa bahagi ng Bicol. Saan ba yun? Sa barangay Mariis sa Bicol. Ang masama, dalawa ho yung patay batang-batang mag-live-in partner, 23 at 19 anyos. Kaya ho, tuwing bagyo, tuwing meron hong sama ng panahon, paulit-ulit ho yung paalala ho ng Pag-asa Weather Bureau. Minsan ikinukumpara pa ho dun sa kinukumpara pa dun sa mas mabivisualize ho ng ating mga kababayan. Kasi kapag ka hindi ginawa, like halimbawa, ang lakas ng hangin ay kaya hong bumunot ng isang puno ng akasya. Ganyan. Pagka ganyan yung ikangay description o pagpapaliwanag na gagawin ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, sa particular na mga insidente ng bagyo ay ang Pag-asa, mas maiintindihan ho ng ating mga kababayan. Matatandaan ba ninyo nung panahon ho ng pagtama ho ng pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan? Isa sa pinakamalakas na bagyo, yun pong bagyong Haiyan. Bagyong si Yolanda na tumama ho dyan sa bahagi po ng bahagi ng Visayas region. Yung mga terminong ginagamit, na-question pa noon. Yung dapat daw ang tawag daluyong. Daluyong ang gamitin para mas maintindihan daw.
tama ho yun. and I wish Yung mga termino ho at pagpapaliwanag na dapat ay mas maiintindihan ho ng publiko, mas makabubuti ho yun. you're still a symbol to all that you mean. Merong isang naging pinuno ng NDRRMC yung Ilocano. Namimiss ko yun eh. If the Napakagaling hong magpaliwanag eh. Anong pangalan na nga ho nun? Yung Ilocano. Ang galing nun dahil ang alam na alam niya, geographically talagang matatas siya. Magaling sa geography. Meron ho akong inattendan nun. Wala na sa pangalan ko. Tulungan nga ho ninyo ako yung Ilocanong naging pinuno ho ng NDRMC, ng NDRRMC. Alam nyo naman, kaming mga Ilocano, ang kulay ho namin medyo, ang tawag ba rin sa kulay na rin? Medyo, kami, sabihin na nating may itim. Ganun yun, yung typical na Ilocanong official ng NDRRMC. May edad na, tulungan nga ho ninyo ako kung ano nga ang pangalan nun. Napakagaling hong magpaliwanag eh. Meron akong inattendan na press briefing ho ng Pag-asa dahil medyo malakihan yung bagyo o malakas yung bagyo. Ang isa sa description na hindi ko makakalimutan, ang binanggit niya. Ang sabi niya sa gitna ng press briefing, yung isang ilog dyan sa particular siya, pati barangay. Lalo Northern Luzon eh. Sabi niya, yung ilog dyan sa lugar na ito, dyan sa barangay, gano'n. Yung mga kalabaw ninyo, sabi niya gano'n, ay ilayo na ninyo. Ilayo na ninyo dahil pwede siyang maanod. Pwedeng kayang-kaya siyang lamunin ng lakas ng current ng tubig kapag ka napuno ho yung ilog na yan. Ganun ho siya. Ang gandang tingnan, ang gandang pakinggan pagka ho ganun. Parang realistic. At mas naiintindihan, nabivisualize kasi ng ating mga kababayan kung ano yung posibleng mangyari. Kaysa naman gamitan ho natin. Although laki na ng improvement ng Pag-asa DOST dun sa paggamit ho ng mga salita, hindi lamang ho dun sa mga equipment. Talagang gumagamit na ho sila ng mga sophisticated hong mga kagamitan. Kaya nga minsan ang samang pakinggan, nakakasama ng kalooban kapag ka meron hong mga mahuhusay na mga weather forecaster na kailangan pang mangibang bansa. Kaya naman nitong nakalipas na mga panahon, nakalipas na mga administrasyon hanggang sa ngayon, medyo itinas naman na ho yung kanilang mga sweldo. Dahil yung iba napipilitan hong umalis. Sila ho yung mga pinaka magagaling. Mga Pilipinong mga forecaster ho, ang isa sa marinig lang ho na makita lang na nag-apply ho yan sa ibang bansa. Naka, itanggap ho kaagad. Maynila, ito ang Pilipinas! Nakalimutan ko. May binabanggit si Engineer Het eh. Sino nga ba yon? Yung apakahusay na kwan nun? Na NDRRMC Executive Director. Hindi, may isa pa. Mas bago si Gasmin. Mas nauna. Kay Yusek Bulter Gasmin. Ilocano rin. Yun panahon ni Kwan yun eh. Panahon ni... Alam ko panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ba? O from Ninoy Aquino to Duterte administration. Yung mga ganun ho ba? Katulad nung isa pa na hindi makakalimutan din, yung nasa DepEd noon, may tatak eh. May tatak kasi apakagaling nilang magpaliwanag. At yan ho ang kailangan ng ating gobyerno pagdating ho dun sa mga disaster intervention. Dahil magaling ho silang magpaliwanag. Nawala lang sa aking isip kung sino yun.
Pista pala ngayon ng pista pala ng Santo Niño ngayon diyan sa Tondo at sa iba pang mga lugar, ano ha? Sa amin naman diyan sa amin sa Tarlac City, sa Lunes, Martes sa Tarlac City ho, pista naman. Maynila, ito ang Pilipinas! Maynila, ito ang Pilipinas! Eto ho, ano ha? Tiniyak ho ng Department of Public Works and Highways sa DPWH na mas maayos at magandang kalidad ng rehabilitasyon ho dyan sa bahagi po ng EDSA. Parang hindi nga ho nararamdaman eh. Kumbaga, yung rehabilitasyon ng EDSA, ilang beses ho yung na-postpone na plano. Dahil yun hong nakikita ang projection ho ng MMDA, ng DPWH at ng gobyerno, ang DOTR, yung negatibong epekto at yung negatibong pananaw ng ating mga kababayan pagka isinabay ang daming mga malalaking mga event nung mga nakalipas na taon. 2024 pa. Plinano na hong isa ilalim mo sa rehabilitasyon. Pero nagtagal ho ng nagtagal dahil yung palang inaakala natin na magiging negatibong epekto. Hindi naman ho ganun. Although ang traffic ay talagang nandyan, pero hindi nga ho ngayon nararamdaman dahil na rin dun sa nagkakaisang effort ho ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagtutulong-tulong, MMDA, DPWH, ang Department of Transportation, mga local government units na nandyan ho sa buong stretch ng EDSA na ang layunin ay para maibsan, hindi ganun katindi yung mararanasang traffic. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gumagamit ang ahensya ng bagong teknolohiya upang matiyak na matibay ang asfalto sa kalsada. Ang nasabing asfalto ay ginagamit aniya sa mga expressway katulad ng NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX at iba pa hong mga major highways sa maging doon sa mga runway ho doon sa mga airport. Yun ho yung ginagamit na teknolohiya ayon ho kay Secretary Dizon. Bagamat mas mahal, sabi ni Dizon, bumaba naman ang kabuang gastos. Tiniyak naman ng kalihim na maayos ang mga sirang daan sa EDSA at matatapos ang rehabilitasyon na tatagal ng hindi bababa sa 5 taon. Kapag ikaw ay dumaan ho sa EDSA, lalo na ho kapag madaling araw at mabilis. Kung ikaw ay pasahero, sakay ka. Kaya kung binabalak mong matulog mula dyan sa, halimbawa, galing ka ng monumento, papunta ka halimbawa, dito sa may bahagi ng Makati o sa Pasay, sa dulo. Huwag mo nang pangarapin. Dahil siyempre, pagka madaling araw, kukunti ho yung mga sasakyang gumagamit, siyempre, natural, may enjoy yung pagmamaneho ng driver, mas mapapabilis, mas mabilis. Ayun, huwag mo nang tangkayang matulog dahil di ka makakatulog sa dami ho ng baku-bako. Kumbaga ho sa mukha, kailangan ho talaga ng facelift. Maynila, ito ang Pilipinas! Ay, 21 minuto na ho makalipas ang 7 ng umaga. Muli ho tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Ang oras. Ang galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximo Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. RH.
Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ayun, yung mga netizen tuloy natin napahanap sino ba yung tinutukoy ko. Pati si Engineer Voltaire Gasmin daw. Si NDRRMC Director, dating Director Benito Ramos. Ayan, napakahusay. Kumusta ka niya po? Kumusta ka na po Benito Ramos, sir? Wala na kaming balita sa'yo. Nag-uusapan lamang ho dahil magaling hong magpaliwanag si dating NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Yun yung aking binabanggit kanina. Eto pa, meron pang isang magaling magpaliwanag. Magaling magpaliwanag dun ho sa mga pulisiyang pinatutupad ho sa ahensya ho ng gobyerno na nasa ilalim ng Department of Transportation. Ay. Ayan, bakit napindot ito? Ba't napindot ko, are? Alam mo kasi, kapag ang kakausapin ba naman natin, ang LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, talagang flash report, yung mga babanggitin ho niya. Lalo na, yung isa dun sa pag-uusapan ho natin, napakahalaga. Yung gawing libre ho yung medical at yung service fee sa courier. Nun hong mga OFW na nasa iba't ibang panig ho ng mundo na magre-renew ng kanilang driver's license. Ayan, flash report ho talaga yan. Nasa kabilang linya ho natin ang isa pa sa magaling magpaliwanag na opisyal ng gobyerno, si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Bigat mo po, sir. Good morning, Val Gonzales po. Magandang umaga po, Sir Val. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayong linggong umaga. Ayan, oo. Ang karamihan ho dun sa mga nanonood sa atin na ASEC Lacanilaw, mga OFW. Marami ho tayong mga OFW na nanonood ho ngayon. Ang ganda ho nitong proyekto ho ninyo sa tinagal-tagal ng panahon. Ngayon lang ho namin narinig na gagawing libre na yung service fee, pati yung pang-medical ng mga magre-renew ng mga OFW, sir. Pakipaliwanag nga ito, ASEC. Opo, unang-una po kasi alam niyo naman po natin lahat na ang OFW ay malaking tulong sa atin. Sila po yung nagdadala ng mga remittance dito sa ating bansa at sa dami ng mga natutulungan po nila. Nung bago ho ako pumasok sa LTO, may mga ginawa ho kasi silang mga caravans na siningil yung mga OFW ng sobrang mahal. Biruin ninyo, siningil sila ng 6,000 medical at courier fee. Nakakagulat. Kaya nung pagpasok ko ho, antimano, pinag-aralan ko, bakit sisingilin ng ganyan? So, lahat po ng caravan po ng OWA at saka po ng DMW, ginawa po namin, nilibre ho namin yung medical. Pinadadala po namin ng doktor namin. Bukod doon, kasi sila po ay may mga, dahil nagtatrabaho sila, meron silang medical na binibigay ng kanilang kumpanya. Basta po nakalagay doon ay fit to work at pwede na po nilang gamitin yon. Pero kung wala po sila noon, pag pumunta po sila sa mga caravan ng ating gobyerno, OWA, DMW, may mga doktor po kami doon. Kaya libre po yon. Sa mga courier naman, ang ginawa po namin, kasi nung nakaraan, sinisingil ho silang grabe, 3,500. Ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan kami sa isang malaking courier company at nagsabi sila, sige, libre namin ipapadala sa embassy
At yung OWA office doon, pwede nilang kunin doon. Doon na lang kukunin ng mga kababayan natin yung mga cards nila. Libre po yan, wala po silang babayaran. Paano ho natin masisiguro, ASEC Lacanilaw, sir, na ma-access ito ng mas madali ng ating mga kapatid na mga OFW? Opo, basta po pagka po, abangan lang po nila yung mga caravan po ng OWA at saka DMW. Doon po, parati po akong, paikot po yan. Ngayon, kakatapos lang po ng Dubai tsaka Abu Dhabi. May mga susunod po mga bansa pa, pati Korea, Japan, kung saan po tayo maraming mga OFW. Pwede po silang, abangan lang po nila yung posting po ng OWA. Sigurado pong nandoon po ang LTO. Then, ang pagkuha po ng card nila, doon na lang po sa mga embassy sa OWA office para wala po silang gastos. Paano ho, ASEC, dun sa mga lugar na wala namang caravan na isinasagawa? Pero marami pa rin mga kababayan tayo, mga OFWs. Sa ngayon po, sir, ang renewal naman po natin, marami pong mga ginagawa pong caravan. May mga schedule na po yan. Ikot na po yan sa buong mundo. Hindi nagkakaroon na po kami ng may mga schedule na po. Yun naman pong mga kababayan natin, kasi minsan may mga bansa na talagang hindi po na pupuntahan. Pwede po nilang i-renew po yan sa eGov. Yung eGov app po natin, pwede po silang pumasok doon. At pwede po nilang online renewal yan. Pwede na rin pala sa online. Parang doon na ho lahat ng mga transaksyon. Opo. At nakalagay na rin ho doon na pag pinindot ho nila, pagpunta na ho doon sa payment page, ay automatic na hong libre ho yung binabanggit nating serbisyo. Hindi po kasi, yung po kasing sa amin, yung formal, pag pumunta po kasi sa caravan, may doktor po eh. Hindi po siya automatic na nagiging libre dun sa system. Oo nga pala, dun sa doktor nga pala. Oo, wala namang maganda sana kung lagyan na rin ng online na doktor na pwedeng umattend dun sa mga basic na tanong kung kalusugan ang pag-uusapan para mas maganda ho. Medyo komplikado po kasi kapag online yung doktor. Kaya yun po, hindi ako pumayag doon kasi hindi natin ma-check talaga yung ating pasyente o kliyente na siya'y talagang fit kasi online. Hindi po natin ma-check kung kanyang BPA talagang maayos. So, kaya ginagawa po namin sa caravan ng OWA, doon po may mga libreng doktor. Ngayon naman, kung sila po ay merong mga medical certificates na galing sa kanilang pinagtatrabahuhan, na sila ay fit to work, pwede po nilang gamitin yun. May limitasyon po ba yung libreng medical at yung fee dun sa courier service? Saklaw po ba lahat ng... Wala po. Basta po sila po ay nag-avail dun sa OWA at saka po dun sa DMW na caravan. Ako po mapapayo ko po sa mga kababayan natin, samantalahin muna po nila yung sa OWA at saka DMW caravan. Kasi pagka online din, baka ma-confuse sila eh. Medyo may mga technicalities doon na kailangan. So pinakamaganda po ay suportahan po nila yung mga caravan ng gobyerno. Nandiyan naman po ang LTO parate. At saka pwede nilang i-access po sa eGov. Iyon pong paano ho doon sa mga embahada, pupunta lang doon, wala naman yung caravan. Siyempre kung walang caravan na isinasagawa sa isang lugar kung nasaan yung nanonood at nakamonitor ngayon na OFW, paano ho yun? Pupuntang embahada? Ganon din ho ba yun? O siyempre iba? Hindi po. Kailangan po talaga sa may caravan, sir. May mga empleyado po kami. Yung embahada po kasi wala po tayong tao na sila po yung magpoproseso. LTO po magpoproseso. Galing po ng Manila yung mga empleyado namin. Pinaluluwas po namin. Ano po yung time frame o yung tagal ng proseso para makumpleto ng isang OFW yung kanyang aplikasyon gamit yung libreng courier at libreng medical services kung halimbawang pumunta siya sa isang caravan? Pagka po sila pumunta sa isang caravan ng OWA or DMW, usually nagtatagal lang po yan ng mga 10 minutes. Depende po sa kanilang
mga iba-iba po kasing problema, no, kasi merong iba na wag tandaan po natin baka po may huli yung kanilang lisensya, kagaya ngayon may mga no contact apprehension po tayo. Baka nung sila po ay nasa Pilipinas, meron silang hindi nabayaran na fee, may huli sila. Doon lang po nagkakaroon ng pagtagal ng kaunti. May Saka po yung Sige. saka po yung pag-access nila sa kanilang LTMS portal. Ngayon lang ho isinagawa ho ito. Ang tagal na panahon na ho ito. Malaking kabawasan ho dun sa revenue na nakukuha ng LTO po ito, ASEC. Alin pong sa revenue? Ano po, alin po doon? Yung pong libreng serbisyo. Sa totoo lang po, yung libreng serbisyo, yun hong medical, hindi naman po sa LTO binabayaran yan. Talagang may mga medical, ano po yan, may mga medical partner. Kasi dito kung dito ang pag-uusapan po natin, dito sa Pilipinas, medical, nasa labas po yung medical, hindi po sa LTO. Yung courier naman sa labas din. Kaya lang, ang ginawa nga po namin programa, tulong dun sa mga kababayan natin, kung wala po silang mga medical certificate na galing sa kanilang mga kumpanya, pinapadala po namin yung doktor mismo namin sa LTO. Kung hindi naman po available yung doktor namin sa LTO, sinisiguro ko po yung mga volunteer namin na doktor ay pinapadala po namin sa abroad para po ma-check sila. Usually ganun ho yung karamihan pag OFW through courier service kasi yung ibang mga kakilala ko kailangan pang umuwi ho rito Hindi po. Papaliwanag ko lang po. Ganito po kasi yan. Yung bakit pumapasok yung courier service? Pag po kayo nag-renew, bigyan ko example, halimbawa kayo po nasa Dubai, nag-renew po kayo, hindi nyo po kasi makukuha yung card yung araw na yon. Ipiniprint po namin sa Pilipinas. Then pag na-print po namin sa Pilipinas, the following day, yun po yung pinapadala po namin sa embassy. Hindi po kasi namin pwedeng i-print doon dahil yung pong makina namin na pang-print, almost 100 kilos. Tapos pangalawa, meron pong siyempre, mga customs na dadaanan yan. So may maraming challenges. So ang ginagawa po namin, halimbawa kayo po may caravan, kukunin yung detalye, i-renew po kayo online. Then, sabay print po sa Manila yon. Pagka-print sa Manila, the following day, i-ship na po kaagad yon sa OWA sa mga embassies. Opo. Paano po tinitiyak ng LTO na ligtas at maayos yung kanilang dokumento? Siyempre, sa courier service na ho yun, isang ibang usapin ho yun. Pero paano ho yung pakikipag-ugnayan natin sa mga courier service na hindi ho Hindi po tayo kumukuha ng mga courier service kagaya po ng mga nakaraang admin na kumukuha ng mga courier service na walang maayos na reputasyon na hindi malaking kumpanya. So actually itong kumpanyang to nilibre nga po nila Malaking kumpanya sila, nilibre nila bilang tulong sa ating gobyerno, nilibre nila na pinapadala to sa mga embassies. Kasi may usual mga documentation din silang pinapadala sa embassies. Sinabay lang po yung ating mga cards. On other issues, ASEC, napakaganda rin nitong bagong polisiya na pinatutupad ho ninyo. Yung hindi na pagkuha po doon sa physical na lisensya ng ating mga kababayan na nahuhuli po, may mga violation na nahuhuli sa kalsada. Paliwanag pa nga po ito, ASEC? Opo, maganda po yan. Ito pong polisiya na po ito ay binalangkas ng DOTR at LTO. Ito po napakaganda. Ito nga ho yung in-announce ni Secretary Giovanni Lopez na makatulong sa mga kababayan natin. Unang-una, ito pong e-license ay pwede hong i-access sa LTMS portal or sa eGov. Kung medyo hirap ang mga kababayan natin na siyempre iba't hindi techie i-open sa LTMS, pwedeng sa eGov nyo i-open. Then pag open nyo sa eGov, meron dong LTO, i-click nyo lang yon, automatic i-redirect kayo. Ang e-license, hindi po ibig sabihin na hindi nyo nagagamitin yung inyong card. Gagamitin nyo pa rin. Ito ay alternatibo lang. Na, if for example, nawala nyo yung card ninyo, o naiwan nyo po yung card ninyo sa bahay, pwede nyo po itong gamitin, yung e-license. Ulitin ko lang po, hindi
hindi po siya, ano ba sabihin nito? Hindi po pwede yung mga screenshot, hindi po pwede yung picture, hindi po pwede yon. Bakit? Kasi iniiwasan po natin yung mga peke. Alam naman po natin, may mga AI na. So, nakakagawa sila ng peke. So, kailangan i-access nyo po ito sa eGov or LTMS portal. Pwede nyo pong pumasok doon at makikita lahat po tayong may driver's license sa LTO, lahat po meron pong record doon. Pagka po wala kayong record sa LTMS portal, ay baka po peke yung lisensya ninyo. Kaya siguraduhin nyo po na i-access nyo doon. Pag yung mga kababayan naman natin na hindi po maalam mag-access sa internet online, pwede po kayong magpatulong sa LTO, sa lahat po ng LTO offices, tutulungan po kayo ng empleyado. Pag hindi po kayo tinulungan, isumbong nyo po sa akin. Kahit po sinong mga law enforcement agencies na deputized ng LTO ay marinahong pagpresentahan ng ating mga kababayan o initially doon lamang muna doon sa mga enforcers ho ng LTO? Hindi po, lahat po. Lahat naman po kasi yan, LTO po nagbibigay ng deputization. PNP, MMDA, lahat ng LGU enforcers, lahat po, ang deputization po niyan LTO. So ang ibig po sabihin, obligado pong sumunod po lahat sila na i-honor po yung e-driver's license. Marami pong mga ibang mga enforcers ng LGU na hindi po sila sumusunod. Ang masasabi ko lang po, pag nangyari ho sa inyo yan, kunin po niyo yung pangalan, kunin niyo po yung deputization ID, details, isend niyo po, ireklamo niyo po sa akin kapag po hindi nila tinatanggap yung e-driver's license or kinokompiska yung physical card ninyo. Kasi may mga may mga nakita po akong mga video mga nag-vlog na nagba-viral na ayaw daw isang LGU dito sa amin sa South, ayaw daw i-honor o gustong kunin yung physical driver's license, pinipilit nila dahil may ordinansa sila. Hindi po maaari yun. LTO lang po at ang pwede pong mag-kumpiska po niyan. Hindi po pwede dahil may ordinansa ay nakakaangat kayo sa ordinansa sa patakaran ng LTO. Hindi po ubra yun. Pagka po nilabas po natin na hindi po pwedeng kumpiskahin o dapat po natin i-honor, dapat pong i-honor yun. Malinaw yun. Malinaw yun. Doon sa mga nakamonitor. Last na lang, Asek, paano makatitiyak? May kapabilidad na ba yung lahat ng mga deputized na mga traffic enforcers na nakakalat na maring humingi ng lisensya? Sila ba'y may kakayahan na para i-determina kung yung isang ipinapakitang e-license ay peke o hindi? Hindi. Kagaya po na sabi ko, to determine yung validity ng kanilang e-driver's license, kailangan buksan nung driver sa LTMS portal. Okay. Oo. Doon makikita ng enforcer. Hindi po uubra na yung screenshot o yung picture, hindi po pwede yun. Kailangan po buksan. Marami tayong nagsasabing kababayan natin, paano kapag wala ikang signal doon sa lugar? Wala akong load. Hindi po katwiran yun. Kung wala kayong ganon, edi dalhin niyo yung physical card ninyo. Para hindi kayo mabala dahil requirements yun at matiyak na yun talaga ay galing the LTMS portal po ng LTO. Last na lang, baka po yung mga peke. Baka meron ho kayong paalala dun sa ating mga kababayan dahil napaka-aktibo po ng social media pages po ng LTO ngayon, lalo na yung mga nakakapag-violate ho ng mga batas trapiko, talagang makikita dun sa LTO yung mga nagba-viral agad inaaksyonan. Opo. Sa mga kababayan po natin, tuloy-tuloy po ang trabaho namin. Napakalaking bagay yung mga nakikita niyong video. Ngayon lang po, bago ko interviewin, may nakita rin naman ako. Kunan ninyo, kapag may nakita ninyo sa kalye na may maling ginagawa, nag-aaway, o nananakit, videohan ho ninyo yan, or merong mga paglabag, lalo na sa mga batas trapiko, kunan ho ninyo yan, pwede nyo pong sumbong na sa atin. Kasi gusto nating i-reform ang LTO. Hindi po namin magagawa ito kung wala hong tulong din ng mamamayan. Kaya pagtulong-tulungan po natin. At doon naman po sa mga
enforcers natin at mga deputized enforcers, sumunod lang po tayo. So kung ano po yung patakaran na inilabas ng DOTR at na LTO na walang confiscation, hindi po nakakaangat ang isang ordinansa. Kasi malinaw naman po sa batas po yan. Kasi pag kayo po ay sumuway dyan, ay pwede po namin tanggalin yung inyong deputization at mas malaking, may kakaharapin din po kayong mga administrative cases. Okay. Yun naman po. With that, maraming salamat, LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, sir. Salamat po. Maynila, ito ang Pilipinas! Yan, ang katulad ng mga opisyal ng gobyerno na kailangan ng ating bayan. Aktibong-aktibo. Talagang yung kanyang trabaho ay nagagampanan ng maayos. Kahit ibas pa man yan sa social media, basta ang batas ay batas. Yan ang laging sinasabi ni ASEC Lacanilaw. 12 minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused,
It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maynila! Ito ang Pilipinas! Ay, ang bilis ho ng oras, ano ha? 6 na minuto na lamang hong nalalabi. Yung pananalasa ho ng bagyong si Ada, nararamdaman pa rin ho dyan sa Catanduanes. At malaking bahagi po ng southern part ho ng Luzon. Ang dyan ho sa may Isabela, ramdam din ho yan. Bukod ho dyan sa bahagi po ng Camarines Norte. Kaya yung DSWD ngayon, Engineer Head, yung DSWD, abalang-abala ho dun sa pagdidistribute ho ng mga kagyat na pangangailangan, lalo na ho yung family food packs, dahil kapag ka ho ganyang umuulan, pagka ganyang bumabagyo, hindi ho nakakapagluto ho yung ating mga kababayan. 5 minuto na lamang ho bago mag-alas 8 ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ay, sa ngalan pa rin ni binibiling Leth Narciso. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Eto may isa pa tayong balita rito. Gusto kong basahin pa ho ring paggigiit ho ng Caloocan City Government na regular daw ho yung paghakot nila ng basura sa kabila ng mga ulat na tambak na ito dun sa ilang area matapos daw yung holiday season. Ayon sa Caloocan City Environmental Management Department, may mga inner barangay collection 2 beses na sa isang linggo ang pangungulekta. Bukod pa raw dun sa pag-ikot ng mga truck sa mga pangunahing kalsada tuwing umaga at gabi. Sa naunang pahayag, ginamin ho ng Caloocan LGU na may delay sa collection ng basura sa ilang area. Nasabi na umano ito sa service providers at kasulukuyan na itong inaaksyonan. Alam mo ninyo, wala kayo sa Quezon City. Engineer Het, alam mo ba nung holiday? Aba, ilang beses nangongolekta ng basura. Kaya hindi ho naubusan. Hindi ho naubusan ho ng hindi ho nagkaroon ho ng pagtatambak ng basura diyan sa Quezon City dahil ang huhusay ho. Ay, ang balita ko diyan sa Quezon City kasi, Engineer RT. Per ano yata ang mga kontraktor yata, kung di ako nagkakamali, per district, 6 na distrito. Ang laki ng Caloocan. Gayahin ho ninyo yung Quezon City para kasi kung iisa lang yung service provider mo ng basura, tatambak nga ho yan. Ay, yan ho ang kabuuan ng 1 oras na balita at talakayan. Dito ho sa Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ngalan pa rin ni binibining Leth Narciso. Ako po si Val Gonzales. Maraming salamat ho sa inyong pagtsatsagang sumubaybay. Antabayanan ho ang programang Isyong Pambayan ni Miss Milky Rigunan. Susunod na ho yan. Ang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang 8:00 ng umaga. Sa loob ng